Guwapo. Mo Shing Tang. Anong nangyari? Lumindol. Ikaw talagang batang makulit. Nasaan ang manok kong may pulang buntot? Hindi ba ikaw ang kumain? Manok lang naman yun Kinain ko na. Ano ngayon? Anong problema? Sinasabi ko sa'yo, yung manok na yon akin yon, at pinalaki ko yan gamit ang sumapi ng mangkukulam sa mga iniibig. Tingnan mo nga yung linya ng buhay sa pulso mo. Kapag yung pulang linya na yan umabot sa puso mo, siguradong mamamatay ka na, bata ka. Ay. Shifu. Ayaw mo rin namang mamatay ako, di ba? Hemp. Ikaw, magmadali kang bumaba ng bundok at harapin yung anak ng pamilya Huo. Tapos tapusin nyo na lahat ng karma nyo dito sa mundo. Ano? Shifu, teka. May kasulatan ba ako sa kasal? Bakit ako hindi ko alam? Sino ba yung tao na yan? Hindi mo alam? Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Umalis ka na nga. Shifu. Pasaway na estudyante. Para makaiwas ka sa mangkukulam ng mga iniibig, kailangan mo ng luha ng tunay mong minamahal. Ikaw, bahala ka na sa sarili mo. Talaga bang pababayaan mo na lang ako? Luha lang naman niya ang kailangan ko, di ba? Tamang-tama, pwede na rin akong maglakwat sa ng ilang araw sa baba. Talagang kapansin-pansin ang Yancheng, ang pinakasikat na pamilya rito. Tagapagmana ng pamilya Huo, Huo Yi-chen. Tunay ngang siya ang pinaka-ideal na lalaki. Ang hirap mo talagang lapitan. Gumastos pa ako ng 1,000,000 para lang makuha ang pagkakataon na kahit anong gawin mong pag-iwas sa akin, sa bandang huli mapapakasal ka pa rin sa akin? Huwag mo akong hawakan. Layuan mo ako. Fiancé mo ako. Huoje. Pangako ko, siguradong magugustuhan mo rin ako. Ikaw, Anong ginagawa niyo diyan? saan ka ba nanggaling at bigla ka na lang lumitaw? Ako matagal na akong nandito. Yung nasa kama. Dapat siya na si Huo Yi-chen, di ba? Ikaw na mabahong pulubi, umalis ka na rito agad. Huwag mong sirain ang plano ko. Naku, baka kulang. Ang gamot na nilagay ko dito sa bahay ng mga Huo. Bago pa ako napapunta rito ng nanay ko, hindi ko talaga pwedeng hayaan siyang makatakas. May 500,000 sa card. Umalis ka na agad. Ang init. 500,000. Ay nako. Lalo hindi ako aalis. Kuya, mukha ka talagang hindi komportable, doktor ako ha. Pwede kitang tulungan. Ikaw, may topa ka ba? Tong pulubi talaga. Paano nga ba siya nakapasok dito? Baka naman tao siya ni Kuya Huo. Kapag nagising siya, malalaman niyang ako ang naglagay ng gamot. Kumuha ng pera, pero hindi ginawa ang trabaho ang kapal din ng mukha. Ikaw si Huo Yi-chen, di ba? Ang gwapo mo pala, parang. Ikaw yung lalaki sa panaginip ko, dahil nga sa sobrang gwapo mo. Pagbibigyan kita. Tutulungan kita. Anong balak mong gawin? Maldita ka. Naglakas loob kang lagyan ako ng gamot. Hindi, kuya, nagkakamali ka. Hindi talaga ako may gawa niyan. Ay, ikaw. Anong balak mong gawin? Walang hiya kang babae.
Naglalakas loob kang lagyan ako ng gamot. Hindi. Kuya, nagkakamali ka. Talagang hindi ako ang gumawa niyan. Naku, grabe naman. Yi Chen, ikaw naman. Kahit gaano mo pa kamahal si Shuekshui natin, hindi ka dapat masyadong atat. Hindi pa nga nagaganap ang engagement party. Bakit ikaw? Sino ka naman? Ma, hindi ko akalain na unahan ako ng walang yang babaeng ito. Anong gagawin natin ngayon? Huwag mong madaliin. Ang pamilya Huo naman, isa sa pinakamaimpluwensyang pamilya sa Yancheng. Hindi nila papayagan. Hindi nila papayagan na basta na lang makapasok. Ang isang babaeng galing kung saan-saan. Iha, anong pangalan mo? Bakit ngayon lang kita nakita? Ang pangalan ko ay Mu Xingtang. Nandito ako para tuparin ang kasunduan namin ni Huo Yichen. Hindi pwede. Di ba si Mushingtang nawala na sa gubat sa probinsya 12 taon na ang nakalipas? Walang makain at mainom sa bundok? Paano pa siya nabuhay? Ayos? Haha, ngayong bumalik na ang anak ni Lengro, Eddie. Gawin na lang natin agad ang kasal ng 2 bata. Lolo, paano siya magiging Mushing Tang? Yung batang sinasabi nilang malas, pinanganak pa lang namatay na ang nanay niya. Matagal na siyang patay sa probinsya. Bakit ka sigurado ng ganito? 12 taon na akong patay. Hindi kaya 12 taon na ang nakalipas. Ikaw ba ang dahilan ng pagkamatay ko noon? Ay nako, Shingtang, paano naman mangyayari yon? Anak kita, sarili kitang dugo't laman. Eh bakit mo naman? Iniwan mo ako sa bundok. Hindi mo man lang ako pinansin. Walang makain, walang mainom sa bundok. Kung hindi man panlilin lang at tangkang pumatay, ano pa ba ang tawag diyan? Matandang Ginoong Huo, siguradong may hindi lang pagkakaintindihan dito. Noon kasi, sobrang likot ni Shingtang, naligaw siya sa bundok. Ilang taon ding walang balita, natakot na rin kami. Ang pamilya nyo, parang kayo pa ang sumakop ng pag-aari namin. Yung mga negosyo at bahay na minana sa nanay ko, ilang taon ding inangkin nyo. Kung hindi ko lang nakilala si Shifu sa bundok, malamang matagal na akong nabaon sa lupa. Ginoong matanda, itong kasunduan ng pamilya. Huo at pamilya mo, malaki ang epekto nito sa kapalaran ng 2 bata. Dapat tayong maging maingat dito. Pinakamaganda siguro magpa-DNA test na lang tayo. Ay oo, tama yan. Kami nga natatakot din na baka hindi tunay na anak namin ang bumalik. Siyempre, hindi pwedeng salita lang ang basehan. Kung salita lang ang puhunan, eto na ba? Sapat na ito. Yechen. Ito ang formal na kasulatan ng kasunduan ng kasal na personal pinirmahan ng mga magulang mo noon. Ikaw talaga si Shingtang? Ikaw ba talaga si Shingtang? Shingtang, tingnan mo nga, kailan ka ba bumalik? Sobrang namiss ka ni Papa. Papa, ngayon ko lang nalaman na ganito mo pala ako kaimportante. Kung ganito ka naman pala, kaimportante ako sa'yo. Kailan mo naman ibabalik yung negosyo ng mama ko? At ang kumpanya, pabalik sa akin. Sa tingin ko, ganito na lang. 3 araw. Pwede na ba yun? Shingtang, itong kumpanya na to, sobrang komplikado, bata ka pa, hindi mo pa naiintindihan. Ay, mali yun ah. Kung hindi ko alam, pwede naman akong matuto. Ako. Ha? Pinakamagaling ako sa pag-aaral. Ikaw, probinsya ng bata, anong alam mo? Sino bang nakakaalam kung totoo ba itong kontrata ng kasal? Ewan, kung talagang totoo, ikakasal kay Kuya Huo? Tama na. Nandito ang kontrata ng kasal. Kasal na kayo. Simula ngayon, inihahayag ko. Si Mu Xingtang ay opisyal ng misis ng pamilya Huo. Pwede na kayong umalis. Lolo Huo, pero itong babaeng ito, hindi klaro kung saan ang galing. Mga bodyguard. Matandang Huo, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Tara na. Bitawan mo. Manugang, kayong dalawa, galingan nyo sa pagbuo ng relasyon. Naniniwala si Lolo sa inyo. Lolo, Huo Yushen, wag mo akong hawakan.
Si Mushing Tang, tama ba? Ay naku, anong oras na, matigas pa rin ang ulo mo. Ang gusto ko, hindi yung mahalin mo ako. Ang hinihiling ko iyong mga luha mo. Ang gusto ko, iyong mga luha mo. May sayad ka yata. Huo Yuchen. Kahit hindi mo ako paniwalaan ngayon, sasabihin ko pa rin sa'yo, kailangan kong gamitin ang mga luha mo para maalis ang love poison. Ang love poison tulad ng sayo, gold digger. Para lang makuha ang pansin ng lalaki, lahat ng dahilan, kaya mong imbentuhin. Hi. Bakit ganito kalakas ang lason? Kung hindi ito malalabanan, makakamatay ito. Huwag mo akong hawakan. Sabihin mo kay Secretary Shu na tawagin ang doktor. Mas maganda siguro ngayon, huwag kang magpuwersa, mag-ingat ka, baka biglang sumabog ang dugo at mamatay. Bilisan mong tumayo. Malaswang babae. Kapag nangarap ka pa, papatayin kita. Sinasabi kong ikaw. Napakaiba mong tao. Sinusubukan kitang iligtas. Bakit gusto mo pa akong patayin? Baka naman, may tinatago ka sa ilalim, na parang kayamanang hindi ko pa nakikita. Mas lalo ko tuloy gustong makita. Ikaw? Tatay, nanay, talaga bang basta na lang nating papalagpasin na magiging huwo na si babae? Ay naku, tama na. Kasalanan mo naman kasi. Hindi mo hinawakan, kaya naunahan ka tuloy. Yung babae na yon, grabe sobrang misteryoso naman. Boss, kung siya ang maupo bilang bagong asawa sa Huo, baka apak-apakan na tayo. Tama ang sinasabi mo. Kung gusto niyang maging asawa sa Huo, dapat may kapalaran siya. Pero isang probinsyana lang iyan. Tingnan mo kung paano ko siya tatapusin. Buwisit na babae. Alam ko na. Gusto mo lang gumawa ng masama sa akin. Anong oras na? Ang tigas pa rin ng nguso mo. Ano ginawa mo sa akin? Bakit hindi ako makagalaw? Ngayon, ito na ang panahon na pinakakailangan mo ang babae. Sabihin mo nga kung ano ang gusto mong gawin. Kung subukan mong hawakan ako, papatayin kita. Yang nguso mo, mas matigas pa kaysa ibang parte ng katawan mo. Buwisit na babae. Ikaw. Mukhang hindi ka rin kaya. Yung karayom ng antidote sa lason, isang beses ko lang tinusok. Hinimatay ka kaagad. Hindi ako nakikinabang sa tao. Kapag gumaling ka, umiyak ka at magpasalamat ka sa akin. Ano pinagsasabi ng babae na yon? Sinabi niyang hindi daw ako kaya. Mukhang hindi ka rin kaya. Pero, paano ako nakauwi? Talaga namang may paraan si Xiao na inay, kahit si Xiao Ye na parang buhay na kamatayan, malamig at walang emosyon, napaamo niya. Ehem? Xiao Ye, ayos ka lang ba? Paano ako nakauwi kahapon? Kahapon kasi. Dinala ka namin dito. Nasaan siya? Dalhin siya sa akin. Ibig mo bang sabihin si Xiao na inay? Si Xiao na inay ay nag-iensayo sa baba ngayon. Sakto pala, pinapaabot din niya sa iyo ang isang reseta.
Sabi niya para daw makatulong pampalakas ng katawan mo. Nag-iensayo siya. Oh. Sinasabing mahina ako, no? Naalala ko nga, Xiaoye. Simula nung pumanaw sina Laoye at Furen, hindi mo na kayang mahipo ang ibang tao. Pero kahapon, kasama mo si Xiao na inay, ganun. At nung ganoon kayo, hindi ka naman nagka-allergy. Tama ang sinabi ni ex-secretary. Oo nga. Maliban lang talaga siya. Mga taon ng kabataan. Bakit sila naghahabol sa'yo? Sila ang mga sinugo ng kaaway ng pamilya Huo. Huwag mo akong hawakan. Sinasabi ng lahat, halimaw daw ako. Kapag nahawakan ko ang iba, nagkaka-allergy ako sa buong katawan. Kaya lagi akong naglalagay ng itim na guwantes. Pero feeling ko sobrang astig din itong itim na guwantes. Uy, sandali lang. At saka nagkamay naman tayo, di ba? Hindi ka naman halimaw. Tara, lalabas tayo, kakaiba ang lugar na ito. Kung mag-isa ka, hindi ka makakalabas. Tara na. Yung pinapahanap ko, kamusta na? Young master, sa ganito lang kakonti na impormasyon, ang hirap talagang maghanap ng tao. Tsaka ang daming taon na, wala rin namang nakatira sa bundok na yon. Baka nga, mali lang ang naalala mo noon. Impossible. Malinaw na. Si Huo Yichen. Ang naghanda ng damit para sa akin noon. Huo Yichen. Huo Yichen, lumabas ka na. Huo Yichen. Kung tunay kang lalaki, bumaba ka at magpasalamat sa akin. Huo Yichen, ano ang tinitinyan mo? Dali, lumapit ka dito. Gaano karami ang gusto mo? Pagkatapos mong kunin, umalis ka na agad. Hindi ako nandito para humingi ng pera sa'yo. Ako kasi, gusto kong ipakita sa'yo ang isang bagay. Ano to? Isang bagay na pwedeng magpaiyak sa'yo. Wah. Huo Yichen, nasaan ang luha mo? Huwag mo akong hawakan. Totoo, wala akong allergy. Ano bang problema ng babaeng to? Huo Yichen ito ang nasa marriage contract mo. Asawa mong legal at pinagkasunduan. Paano mo siya tinatrato ng ganito? Kung gusto mong magpakasal, ikaw na lang ang magpakasal. Hindi ko naman sinabi na gusto kong pakasalan siya. Walang hiya. Paanong may ganito ka? Walang konsensya sa pamilya Huo. Ay, yan ay tanda ng pag-aalaga niya. Maingat niyang ginawa ang ulam para sa'yo. Hanggang magkasugat ang daliri. Hay nako, kahit paano, subukan mo man lang. Hay nako. Ay naku, kumain ka lang ng isang kutsara. Kapag kumain ka, aalis na ako. May tubig ba? Huwag mong sayangin.
Huwag mong sayangin. Ikaw, anong ginagawa mo? Magkakaroon na ng tagapagmana ang pamilya namin. Mali yata. Ang pulang tali ng mahika ng pag-ibig, bakit hindi nawawala, lalo pang humaba? Baka hindi sapat ang isang patak ng luha. Anong balak mo? Grabe, babae kang pasaway ah. Pahalik pa ulit. Kung gusto ninyo, balik kayo sa kwarto. Doon na lang kayo maghalikan. Lolo, bilisan mo at buksan mo ang pinto. Huwag mo akong ikulong kasama niya. Makinig kayo. Kung hindi ninyo bibigyan si Lolo ng isang malusog na apo, huwag ninyong asahang lalabas kayo dito. Anong nangyayari? Bakit walang epekto ang luha ng mahal? Siguro kasi hindi pa kami nagkakaroon ng ganoong karanasan. Hindi kami tunay na magkasintahan, kaya walang epekto siguro. Ang ganda-ganda ng damit, dinumihan mo lang. Masaya ka na ngayon? Maliligo na ako. Huwag mo akong sundan. Maliligo. Aba, swak sa gusto ko yan. Mukhang marunong ka rin makisama. Gusto mo ba na maging maliit kong kasintahan? Lumayo ka. Matigas talaga ang ulo mo. Ikaw nga. Matigas talaga ang na-develop mong dibdib ah. May mas matigas pa dyan. Sekretarya Shu, sa tingin mo ba, sa susunod na taon, pwede na kaya akong mag-alaga ng malaking matabang apong lalaki? Siguradong mangyayari iyan. Maganda ang ginawa mo dito. Dagdag ka sa ulam mo, may fried chicken ka mamaya. Ikaw pala. Ano ka dyan? Tigilan mo yung ikaw-ikaw na yan. Baka naman nagkamali ako ng tingin. Anong nagkamali ng tingin? Hindi ko akalain, yang abs mo, ang tigas pa rin ng pagkakadevelop mo. Pwede ko pa ring ipakita sa'yo. Meron pang mas matigas. Sige, ayos lang. Huo Yushen. Hindi ka na ba talaga lalaki? Ang tunay na lalaki. Ay marunong magpigil ng sarili. Para sa akin, matigas lang talaga ang bibig mo. Pero heto ka. Natutulog din naman sa tabi ko. Si Lolo kasi ang naglock ng pinto. Ang tahimik ng lalaking to, pero ang pogi pa rin. Kanina kasi, sobrang na-excite ako tapos nakalabas na naman yung birthmark niyang parang bituin sa dibdib. Mukhang kailangan nang maresolba agad yung love curse na yon. Ang cute din pala niya pag hindi siya. Nagmumukhang manyak. Singtang, Yichen, gising na kayo. Lolo, magandang umaga. Naway magkaroon ng anak agad si Xiao Ye at Xiao Nainay. Singtang. Halika at tikman mo itong bird's nest. Ito'y pinadala dito sa pamamagitan ng air delivery. Salamat sa pagod mo kagabi.
Ang sarap talaga. Salamat, Lolo. Lolo, oras na po, kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Tigil ka. Ito ay espesyal na pinadala para sa iyo. Kumain ka na para makabawi ka. Sabi nga nila, ang lalaki ay kailangang magpalakas, ang babae na may magpaganda. Lolo, wala po kaming ginawa kagabi, natulog lang po kami. Dahil nga natulog kayo, mas dapat kayong magpalakas. Lolo, yung natulog po na sinasabi namin, hindi po yung iniisip ninyo. Ayaw mo kumain, ha? Sige, ngayong araw, huwag kang umasa na makalabas sa bahay. Xingtang. Ah, Ito ang pamana ng pamilya namin. Ito ang bracelet ng pamilya Huo na iniipasa mula pa noon. Minamana ito ng bawat naging punong ginang ng pamilya. Sige, isuot mo nga at tingnan kung babagay sa'yo. ayoko po. Masyado po itong mahalaga. Punong ginang ng pamilya. Regalong pampakilala lang naman ito. Balang araw, buong pamilya Huo ay magiging iyo na rin. Lolo, huwag ka mag-alala. Pumapayag na akong maging punong ginang ng pamilya Ho. Kung tutuusin, Lahat naman ng to, dahil lang sa pera ng pamilya Huo. Hoy, bata ka, pakinggan mo ako. Ngayong araw, kailangan mong makakuha ng marriage certificate kasama si Xingtang. Siguraduhin mong hindi mo siya pababayaan. Lolo, hindi ko po siya maaaring pakasalan. Lolo, Lolo, nakuha na namin ang sertipiko ng kasal. Huwag ka na sanang masyadong mag-alala. Lolo, huwag kang mag-alala, ha? Totoo ito. Sertipiko ng kasal. Hindi pwedeng peke. Ngayon, ako panatag na. Kung hindi lang para kay Lolo, hindi ko rin kukunin ang sertipiko na to. Kung hindi lang para sa mga luhang ito na panligtas buhay, parang wala naman talagang nakaka-appreciate nito. Nakakaawa ka rin talaga. Sa card na to, may 1 milyon. Bilhin mo lang ng damit ang sarili mo. Salamat, boss. Boss, huwag kang mag-alala. Sigurado akong maayos ko nagagampanan ang part mo sa palabas. Salamat, boss. May natitira pa akong gagawin sa kumpanya. Mamaya na lang kita susunduin. Yayaman na tayo. Ay oo nga pala. Tawagan ko muna si Sir para tanungin, paano ba hindi pa nawawala ang bisa ng luha ng pang-akit? Hello, Master. Para lang sa kasal ng makulit na batang to, hindi ko akalain na sa ganito kong edad, kailangan ko pang magkunwaring may sakit. Grabe, shwek-shwe. Kung magsusuot ka ng ganitong wedding gown, baka sobra kang gumanda. Ma, wala naman ako sa mood para tumingin ng wedding gown ngayon. Si Huo Yichen, siya na ngayon ang tao ni Mu Xingtang. Sabi ni Papa, ipapakita raw niya sa batang yon kung sino ang kinakalaban niya. Pero hanggang ngayon, wala pa ring balita. Di ba tinuruan na kita? Huwag magmadali, magpasensya ka lang. Yang si Mu Xingtang, yung pasaway na batang yon, hindi ka maikumpara sa kanya. Ang ganda ng anak ko. Kapag mas nakasama lang ni Huo Yichen, sigurado, mapapamahal siya sa'yo. Pero, hindi ganun kadali na makalapit kay Huo Yichen. Nagbayad na ako para maipasok ka sa Huo Corporation para may trabaho ka doon. Salamat, Ma. Tingin ko, yang si Mu Xingtang, yung pasaway na batang yon. Bago pa lumipas ang 3 araw, palalayasin na yan ng Huo Corporation. Mama, si Mu Xingtang pumunta rin dito. Paano naman siya makakapunta sa ganitong lugar? Siguradong nagkamali ka lang ng tingin. Mama, tingnan mo. Mama, tingnan mo nga. Totoo nga. Siya talaga yon.
Ang lakas ng loob niyang pumunta. Papayagan ko siyang pumasok dito. Pero paglabas niya, mapapahiya siya. Master, nahanap ko na ang luha ng sinta. Pero bakit yung pulang tali sa braso ko hindi pa rin nawawala? Ang tanga mo talagang estudyante. Ang panggayuman ng sinta, hindi ganoon kadali alisin. Bukod sa luha ng sinta, kailangan pa ang luha ng sinta na taos puso. Luha ng sinta na galing sa puso. Ibig sabihin, kailangan pa talagang mahalin ako ni Ho Yi-chen. Master, sobrang kompliko naman nito. Meron pa bang ibang paraan? Or, paano kung mamatay na lang ako, okay ba yun? Ayoko nang mag-usap pa. Ang powers ng call ko hindi na sapat. Sige, ibaba ko muna. Hello? Master. Ang kulit ng matandang to. Grabe. Ang ganda ng wedding dress na. Amoy mahirap ka. Amoy probinsyano naman dito. Ang kapal ng mukha mong magpunta rito. Baka mapasama pa ang amoy ng mga wedding gown dito dahil sa'yo. Kaya mo babayaran yon? Sinasabi ko, parang aso ka talaga. Ang talas ng pang-amoy mo ha. Ikaw? Talagang simula bata pa nawala na ang nanay mo. Kaya hindi ka natuto ng tamang asal. Mo Xingtang, hindi mo basta-basta mabibili rito ang kahit ano lang gusto mo. Kailangan mo diyan magpakita ng kakayahan financially. Payong kaibigan lang, umalis ka na agad dito. Kung hindi, maya-maya pa, palabasin ka pa ng pilit dito. Nakakahiya yun. Ay dahon ka ng gulay sa ngipin mo. Pati ikaw. Yung sinasabi mong mabaho. Baka naman bad breath mo lang yon. Mo Xingtang? Ano pang tinatamad ka dyan? Palabas mo na siya agad. Isa akong member nyo dito. Kung ganitong klaseng tao kasama ko dito, pwede akong magpa-cancel ng membership. Alam mo? Sir, nahanap ko na yung tao na pinapahanap mo. Hap! Ito ba ang tao sa litrato? Ganito ka lang ba magtrabaho? Sir, huwag ka munang magalit. Medyo abstract kasi siya. Hindi makuhanan ng malinaw na picture. Pero may ilang malabong litrato, pinarestore na namin sa ibang tao. Sir, huwag ka rin mawalan ng pag-asa. Nalaman namin na itong babae ay direktang apprentice ni Xuan Yi Laozu, magaling sa medisina. Balita ko parang nagkamali siya kamakailan. Tinaboy pababa ng bundok. Eh bakit iniwan mo ako sa bundok? Hindi mo man lang ako pinansin. Walang pagkain, walang tubig sa bundok. Kung hindi ito pagpatay para sa pera, anong tawag dito? Mukhang hindi ka nga talaga pwede. Itong Baidu J. Shwejen. Isang beses ko palang tinurok. Hinihimatay ka na agad. Posible ba na si Mu Xingtang talaga siya? Si Xuan Yi Laozu naman? Hanapin mo siya para malinawan. Si Xuan Yi Laozu, palaging misteryoso ang galaw. Mahirap hanapin ang tirahan niya. Sinabi mo rin dati na kung hindi dahil sa babaeng iyon, hindi ka makakababa ng bundok. Hanapin muna natin siya. Sandali lang. Akala mo ba may kasulatan na kayo ng kasal? Si Ho Yi-chen ay pakakasalan ka? Wala ka ng hiya. Pumunta ka pa rito para pumili ng wedding gown. Mu Huangshui? Tabingi ang ilong mo. Ma, bakit ang ilong ko ganito? Ito, anong gagawin ko sa ilong ko? Ma? Ayos lang. Dalhin kita ni Mama. Magpagawa tayo? Magpaayos? Mu Huanshui. Sinasabi ko na nga ba, anong problema mo? Bakit parang lahat sa'yo peke? Pati lalaki, kailangan mo pang maglagay ng gamot. Mu Xingtang, huwag kang masyadong mayabang.
Ikaw, probinsyana, walang alam, walang manners. Konting araw na lang, ipapalayas ka ng pamilya Huo. Ang gusto nila ay babae na may klase at may pinag-aralan tulad ko. Akala mo ba talaga isang kasulatan lang ng kasal, magiging reyna ka na rito? Nanaginip ka. Tulad ng nanay mo? Ganyan pa rin ang kilos mo, para kang nasa mga bar. Matandang tiyahin, alam mo ba nabubungi ang bibig ng nagkakalat ng chismis? Ang paggawa ng chismis ay pwedeng magpabago ng bibig. Sino ang tinatakot mo? Talagang walang silbi. Kahit man lang manakot, ganyan lang ang kaya mo. Kung marunong ka, dapat agad-agad. Ang posisyon ng batang ginang ng pamilya Huo, ibalik mo? Mama, bakit ganito ka? Anong ginawa mo sa mama ko? Mu Huangshu, hindi ba sinabi ko na sa'yo? Kung magsasalita ka, dapat may ebidensya. Ang paggawa ng chismis ay pwedeng magpabago ng bibig. Ikaw, Sinabi ko na rin, kung hindi mo pa siya paalisin, magre-resign na ako. Ano? Sige nang Huo, nasa loob na ng tindahan natin. Mukhang baguhan galing probinsya. Sa suot niya, siguro siya si Ginang Huo. Kamusta Ginang Huo? Maligayang pagdating sa munting tindahan namin. Dumating po kayo sa maliit naming tindahan. Nagningning tuloy ang aming abang dampa. Ikaw ay? Tawagin mo akong Ginang Huo. Siyempre naman, sa itsura pa lang, kitang-kita ang high class na dating. Talaga namang may mata ang manager ah. Kung hindi, paano siya makakaupo sa posisyon ng manager? Itong tao na to habang buhay na lang magtrabaho sa ilalim mo. Mamaya, magbibigay ako ng magandang salita kay Yichen. Muhu ang suye, akala ko dati isa kang pa-cute, green tea. Hindi ko inakalang isa ka palang basura. Ikaw, Sasabihin ko sa'yo, yung pwesto ng Madam Huo, balang araw magiging kay Shwek-Shwe yan. Ikaw ngayon, parang pinasok mo lang ang pwesto ng ibang tao. Tingnan mo nga kung ano ang suot mo. Ang Huo family, sobrang mayaman. Pero ni isang matinong damit, hindi ka nakakabili. ngayon, ang pagsasalita mo parang may pangiti at may hangin. Mag-ingat ka baka malaglag ang laway mo sa sahig ng ibang tao at mapahiya ang mukha ng iba. manager, bakit ka nakatulala diyan? Paalisin mo na siya agad. Tingnan mo itong ilong ko. Siya ang nagpalala nito. Kapag tinanong ni Yichen, malaking gulo sa inyo. Oo, madam. Ikaw lang, inaapi mo si Madam Huo, di ba? Ikaw lang, mahilig kang maging kabit, di ba? Sasabihin ko sa'yo, sa buong buhay ko, pinakaayaw ko ang katulad mo. Ngayon, babanatan kita ng todo. Kahit nanay mo, hindi ka na makikilala. Anong ginagawa ninyo? Ay, bakit nandito si Huo Yichen? Huwag kang matakot. Baka si Yichen, nandito para tumulong sa'yo. Honey, Ang sakit ng mukha ko. Honey, ako yung nagkamali ng tao. Naku? Boss Huo, lahat yon ay puro hindi pagkakaintindihan talaga. Sino ang nanakit? Sinabi ko sa kanila, ako ang asawa mo. Pero hindi talaga sila naniniwala sa akin. Ang sabi nila, prom di lang daw ako. At hindi raw ako bagay na pumasok sa tindahan na to. Gusto pa nila akong palayasin palabas. Honey, nakakahiya ba ako? Para sa'yo? Para sa'yo? Pasensya na, nahuli ako. Ako na ang bahala sa natitirang problema. Boss Huo. Nagkamali lang ako ng tao. Pasensiya na. Ang asawa lang ni Huo Yichen. Mulat sa pool ay si Mu Xingtang lang talaga. Kung hindi lang dahil sa pakikialam ng babaeng yan, matagal nang kayo ni Huangshu ang kinasal. Sinasabi ko, ang kapal rin talaga ng mukha mo. Ito ang ebidensya ninyo na nagtangka kayong gumamit ng gamot para saktan ako. Sapat na to para makulong kayong lahat. Ha? Boss Huo. Ako. Hindi po talaga ako kasabwat nila. Totoo pong hindi ako kabilang sa kanila. Eh bakit kanina nandoon ka sa tabi nila? Tapos bigla kang lumapit dito ngayon? Walang hiyang babaeng walang hiya.
Kayo ang dahilan kung bakit ako nawalan ng trabaho. Ginamit niyo pa ang ganitong klase ng kadayaan? Ikaw naman ang nagsabi na tawagin kitang Mrs. Huo. Hindi kita pinilit. Uy, utusan ka lang. Ang tapang mong saktan ako ha. Alam mo ba? Kung magkano, Ang nagastos ko sa mukhang to. Sawa ka na bang manood? Eddie, uwi na tayo. Si. Dalhin niyo sila sa presinto. Opo. Ubarin mo. Ikaw, anong ginagawa mo? Hindi ba ikaw ang nagsabi, hubarin ko? Ang tinutukoy ko, hubarin mo ang sapatos mo. Ano bang iniisip mo? Nasugatan pala ang paa mo, hindi mo pa alam. Akala ko pa naman natauhan ka na. Huo, Yichen, ikaw. May gusto ka ba sa akin? Kung gusto mo ako, iyak ka naman ng konti para sa akin. Pwede ba? Ikaw tumigil ka nga sa ilusyon mo. Ngayon lang naman ako nandito para bumawi sa mga ginawa ko nung nakaraan. Muna sugatan. Natatakot lang ako na sisihin ako ni Lolo. So, kilala mo ba si Xuan Yilausu? Ako. Hindi ko siya kilala. Sabi ni Shifu. Bawal ko daw banggitin pangalan niya sa labas kasi baka mapahiya siya sa academic community. So, 10 taon na ang nakalipas. May niligtas ka bang batang lalaki? Meron. 10 taon na ang nakalipas. May niligtas ka bang batang lalaki noon sa gilid ng bangin? Ay, mali-mali. Parang babae yata siya. Mukha siyang maputi at makinis. Ang cute-cute niya talaga. Grabe, parang nababaliw na yata ako na inisip kong ikaw siya. Huo Yichen, sabay tayong matulog mamaya, ha? Mukhang malayo-layo pa ang lalakbayin para makuha ang luha ng tunay na pag-ibig. Ang tahimik ng gabing to. Si Mo Xingtang, grabe, ni hindi man lang nag-ingay kahit kaunti. Gising ka na. Gising ka na pala. Halika na. Kain na tayo ng almusal. Oh, si. Si Xiao Niang Nai, para sa almusal natin ngayon, nagising siya nang hindi pa sumisikat ang araw. Pati mga daliri niya namula dahil sa pagkakapaso. Nakakaawa talaga si Xiao Niang Nai. Totoo nga, ang pinakamataas na antas ng pagmamahal ay kapag nag-aalala ka na para sa kanya. Ay naku. Okay lang, mga maliit na bagay lang naman ito. Ay naku, ang tanga ko talaga.
Mauna na akong pumasok sa trabaho. Sandali lang. Yung kurbata mo, mukhang medyo tabingi yata. OC, umalis ka na. Ma'am, kamusta naman ang acting ko kanina? Ayos naman. Mamaya, dagdag ulam ka ng manok. Pero sa tingin mo ba, kumagat na talaga si Sir? Bakit parang ang tulala ni Sir? Sa tingin ko, siguradong kumagat na siya. Ma'am, ang galing mo talaga. Yung mga teknik mo kay Mister, saan mo natutunan yon? Sa mga short drama lang din. Mukhang kailangan talagang bigyan si Huoyi Chen ng matinding gamot mamayang gabi. Boss Huo. Boss Huo, Anong nangyari? may mahalagang meeting pa tayo mamayang hapon. At saka, yung tungkol sa kinaroroonan ng babae na iyon. Tuloy pa ba ang paghahanap? Oo, hanapin pa rin. Yung dapat pasalamatan, kailangan pa rin pasalamatan. Pero, hindi ka ba natatakot na magselos si Mrs. Huo doon sa kabila? Magpapaliwanag ako sa kanya. Kailan ba nag-explain si Young Master sa kahit sino tungkol sa ginagawa niya? Young Master, lagot ka. Nahulog ka na sa pag-ibig. Ay, bakit kaya hindi ginawang transparent ang pinto ng banyo na to? Paano ko kaya siya kakausapin mamaya? Para hindi awkward. Hey, lalaki, interesado ka bang sumama sa akin sa kama para mag-usap? Lalaki, interesado ka bang sumama sa kama at mag-usap tayo? Paano nga ba ginagawa ang drama na ito? Lalaki, naglalaro ka ng apoy. Ay, parang hindi rin maganda ang kalalabasan. Mushing Tang. Nasaan na ang brief ko? Brief. Wala akong alam dyan. Lumabas ka at hanapin mo kaya. Ay, nako. Sir, iyo ba itong brief? May sayad ka ba? Huwag mong kunin yan. Mukhang malapit ko nang makarga ang apo sa tuhod ko. Pasensya na. Ikaw. Yung mukha mo. Bakit? Namumula? Bakit gusto mong halikan ulit?
Tagumpay na ang luha ng kasintahan ah. Ang galing, susubukan ko ulit sa laboratorio. Ganoon ka ba kaapurado kagabi? Saan ka pupunta? Uy, Hindi ka nahihiya kagabi. Pero ngayon mukhang nahihiya ka na. ako. Kukunin ko lang yung kumot para painitan sa araw. Malamig sa sahig. Hintayin mo. Kukuha ako ng damit para sa'yo. Wajichin maganda ang taste mo ah. Bakit parang ako pa ang naaakit? Gising ka na. Kain na tayo. Grabe naman. Ito, parang full course meal na to ah. Hindi ko kasi alam kung ano talaga ang gusto mong kainin. Kaya nag-prepare lang ako ng kung ano-ano. Sarap ah. Pakiramdam ko, lumuwag lalamunan ko. Para dito talaga sa lalamunan yan. Napansin ko kasi kahapon, parang ang iyong boses. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Ito ay pampalakas ng katawan. Sa tingin ko, napagod ka rin kahapon. Ho Yishen. Ibig mong sabihin mahina ang katawan ko, tama ba? Sa tingin ko, kailangan mo ring magpalakas. Kainin mo na lang ang oyster na ito. Sa tingin ko, kahapon, pilit ka rin nagtagal, di ba? Mushing Tang, kaya mo ba ulit subukan mamayang gabi? Kung subok, subok na lang. Walang inuurungan dito. Mukhang maganda ang epekto nitong mga araw. Mamayang gabi, itutuloy ko pa. Malapit na, makikita na rin natin ang apo sa tuhod. Mukshingtang. Ikaw talaga, dahil sa iyo, nakulong ako ng matagal. Hanggang ngayon, ang nanay ko, nasa kulungan pa rin. Isa-isa kong babawiing lahat ng utang mo sa akin. Grabe, Wanzu. Hindi kaya ikaw yung asawa ni boss na. Nakatago lang pala? Narinig ko kasi, ang misis daw ni Hozong Mook ang apelido. Mook din ang apelido mo. Guys, huwag na tayong mag-isip. Sinabi na ng pamilya, dapat low profile lang. Oh, heto, regalo ko. To para sa inyo. Kailangan mo munang makuha ang loob ng mga tao para pagtulungan ka pagkailangan. Hindi ba ito ang bagong labas ng Ai ni Yushi? Grabe, mahal siguro ito. Ito, mga regalo lang galing kay Hozong. Ay mali, galing sa asawa ko pala. Huan Shue, huwag ka nang magkunwari. Ikaw talaga ang young mistress. Alam na namin, dapat low profile lang. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Dumating na si Hozong.
Ako na ang magdadala ng tanghalian. Assistant Xu, pakipag-clear ng schedule ko sa tanghali. Opo. Wanzu. Boss Wo, yung oras ng tanghali, mukhang sinadya niya talagang ilaan para sa iyo. Kanina, sadyang huminto pa siya sa harap mo. Para ipakita talaga. Maanghang na atsara. Itong mantika ng sili. Ihalo mo sa loob. Siling labuyo, sige, ikaw na. Kamusta na ang paghiwa nyo ng sibuyas? Ha? Gaano pa katagal kami maghihiwalay nito? Sabi ni Yang Madam, pagka naabutan kay Huo, pag uwi nakakain na sila, tsaka lang pwede. Ang sabaw ng sili na to, ang bango talaga. Dadalin ko na agad para kay Huo Yichen. Di ba usapan ay alas 12? Lampas alauna na. Pasok. Sabi mo alas 12 tayo, late ka ng 1 minuto. Boss Hua? Mukhang ikaw rin pala naghihintay sa akin ha? Bakit ikaw? Lumabas ka. Bakit ikaw ang nandito? Lumabas ka. Boss Hao, kung mahuli tayo ng iba dito, nakahubad pa ako. Ano sa tingin mo ang iisipin nila? Mukhang gusto mo talagang makulong. Boss Hao, kung maglalakas loob kang lumabas, agad akong tatawag ng mga tao para mag-file ng diborsyo. Basta, kailangan mong managot sa akin pagdating ng panahon. Naniniwala ako. Boss Hao, ayaw mo ring subukan tingnan ako kung nagawa ni Moxing Tang? Kaya ko rin? At higit pa, kaya kong lagpasan ang kayang gawin niya. Bagong kasal, talagang nakakagulo ng damdamin. Madaling masunog sa sariling apoy. Ano ba ang ginagawa mo? Sino ka ba? Ako ang asawa ni Huo Yichen. Tumigil ka sa kakachismis. Ang nasa loob din, sinabi niyang apelyido niya ay Mu. Siya ang asawa ni Boss Hao. Nagregalo siya ng mamahaling alahas. Para sa lahat. Ikaw naman, thermos lang ang dala mo. Hindi ka ba isa pang katulong na inuunawa na baka magkatotoo ang ambisyon mong maging asawa? Nandito na naman itong muhu ang Shu. Tumabi ka sa daraan ko. Hindi ko gagawin. Ngayon, ipinapangako kong iingatan ko ang pag-ibig ni Huang Xue. Sige. Bakit hindi na ako makagalaw? Bakit hindi na ako makagalaw? Umatras ka. Huo Yichen, ngayon, kailangan kong gupitin ito para sa'yo. Anong nangyari? Bakit parang iba ang pakiramdam ko? Parang naging parte na ako ng laro mo. Mu Xingtang, yung asawa mo halos mabiktima kanina. Hindi ka dapat magalit ngayon. Ipaglalaban mo ba ako? Ayos din naman. Medyo marunong siyang maging lalaki. Ang sinturon na to, sobrang mahigpit ng kapit. Hindi naman talaga ganun. Kung hindi dahil sa'yo, babae, matagal na sana kami ni Huo ang magkasama. Mga tao, tingnan ninyo. Siya ang nanghimasok sa relasyon namin ni Huo, ang third party. Eto, sino ba talaga ang asawa ni Wo? Sa tingin ko, tama si Huan Xue. Siya at si Huo ay totoong nagmamahalan, tapos pinasukan ng third party. Yichen, sa ganyang sitwasyon, aminin mo na lang. Nakikita na ng lahat. Sinira mo ang dangal ko. Dapat panagutan mo ako. Huwag kang managinip. Ako si Huo Yichen, malinis ang kilos at intensyon ko. Kung pilit mong sinasabi na sinira ko nga ang dangal mo, sige, ipakita mo ang ebidensya. Ganitong bagay, nakakahiya naman. Paano ko ipapakita ang ebidensya? Walang problema, may paraan ako. Ito ang tinatawag na tinig ng katotohanan na karayong. Isang turok lang, magsasabi ng totoo. Ayoko. Ano, may tinatago ka ba?
Takot kang malaman ng lahat? Sino ang nakakaalam kung may balak kang saktan ako? Walang problema. Normal lang ang pagkahilo. Totoo ba tong karayom na to? Basta magsabi ka lang ng isang salita, isang kasinungalingan, aakyat ang itim na guhit. Kapag umikot yan papunta sa puso mo, kahit santo pa ang dumating, hindi ka na maliligtas. Huwag mo akong bulahin. Kaya, itong suot mong damit, paano mo nga ba ito naalis? Si Huo ang nag-alis. Nagkakasunduan kami pareho. Siya, bakit parang mas humahaba ang itim na guhit niya? Muhuak Shue, hindi na siya makahinga. Mukhang totoo nga tong karayom na nagpapakatotoo. Payong kaibigan lang, mas mabuting magsabi ka ng totoo. Baka bigla kang mamatay. Sasabihin ko na. Sasabihin ko na. Ganito kasi. Gusto ko na si Huo hiniwalayan si Mushingtang. Tapos, pakasalan ako. Kaya totoo nga siyang kabit, niloko niya. Tayong lahat. Galing mo, Mushingtang. Natuto ka pang mangkulam para manloko ng tao. Shue, anong nangyari sa'yo? Bakit ka ganyan? Tay, itong si Mushingtang, ginamit ang pangkukulam para pilitin akong magsinungaling. Ang kulit mo namang matanda. Kunwari kang mabait dito. Ay, noon pa, yung mama mo, tumakas na kasama ang ibang lalaki. Iniwan ka sa bundok na malayo. Hanap ako ng hanap sa'yo. Ang tagal ko rin hinanap. Kasalanan ko rin, hindi ko hinanap pa ng mas matagal. Kaya mo tuloy natutunan ang mangkulam, ngayon puro panloloko na lang. Ay, lahat kayo, nakita nyo naman, ito si Mushingtang. Mula pagkabata, lumaki sa bundok. Akala niya pinabayaan ko na siya. Kaya bumalik para gumanti sa pamilya natin. Pati pinakialaman pa ang kasal ni Shue. Nakakahiya sa inyong lahat. Pasensya na kung napatawa kayo. Sabi ko nga sa mundong ito, paano posible na may tinatawag na karayom ng pagsunod? Oo nga naman. Grabe naman to, sobrang kapal talaga ng mukha. Malinaw na, ang nanay niya mismo ang nagloko. Ngayon siya pa ang bumaligtad, at gustong saktan ang mga kamag-anak ng tatay niya. Ay, wag na lang muna kayong magsalita. Sa dulo kasi, mga anak ko pa rin sila. Ngayon, basta pag kinasal na si Huo family kay Huang Shue, maibabalik na sa ayos ang lahat. Itong Muxingtang, siguradong iuuwi ko sa bahay, at sisiguraduhin kong madisiplinado. Boss mo, may isang bagay na gusto ko sanang tanungin sa'yo. Itong litrato noong 20 taon na ang nakaraan, paano namang ang linaw-linaw? Ni Buhok, hindi mo makikita ng malinaw. Tapos, naaalala ko, itong coffee shop parang 2 buwan pa lang nagbukas. Oo nga. Baka naman marunong ka na rin ng pangkukulam at naibalik mo sa buhay ang nanay ko. Nagkakalat lang ng kwento. Kung totoo ba o hindi, ipacheck na lang natin. Tingnan na lang natin kung kaninong Photoshop ang mas magaling kaysa sa amin. Naloko rin ako. Sir, nawala po ang video ng CCTV. Anong CCTV video? Siyempre yung CCTV sa opisina. Bakit hindi ka makapagsabi ng totoo? Secretary Shu, isama mo na ang tao at ang video at paalisin mo na. Sipo. Ayaw ko pong... Makulong. Papa, iligtas mo ako! Shue. Gutom ka na siguro. Ito. Niluto kong bagong soup para sa'yo. Sige, kakainin ko na lang, kahit pilit. Anong meron sa soup na to? Itong pulang tali, bakit parang hindi man lang naglalaho? Hua Yushen, hindi mo ba ako mahal? Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, hindi mo ako mahal. Kung ganun, itong luha ng magkasintahan, parang wala namang silbi. Empty. Ang pangit mong lalaki, huwag mo akong sundan. Ako. Bakit bigla na lang ganito? Hindi naman siguro dahil hindi ko ininom ang soup. Secretary Shu, tulungan mo ako? Tulungan mo akong malaman kung paano pasayahin ang babae. Siya si Huo Yuyen. Nahagkan ko na ang labi niya. Kasama na ring natulog. Pero, hindi pa rin siya nagkagusto sa akin.
Bakit ba ganun ako kaapektado? Huo Yichen, hindi kaya, nagustuhan ko na siya. Boss, ang pinagmulan ng galit ni Madam, malamang itong tang-ini. Kung ako sa'yo, inumin mo na agad. Ay naku, boss! Ang tang na niluto ni Madam, sobrang sarap. Inubos nyo talaga nang wala ni isang tira. Bakit parang wala? Siyang reaksyon. Siguro, kulang pa sa drama. Very. Ganto na lang. Magkunwari akong may sakit para makakuha ng simpatya. Tiyak gagana. Ay nako, grabe. Boss, bakit ka nagkasakit? Baka naman, hindi mo naayos ang mga gawain sa kumpanya. Nagmadali kang bumalik para makita si Madam. Na-expose ka pa sa hangin sa daan. Boss. Aw. Boss, ay. Madam, halika tingnan mo si boss. Madam, tingnan mo agad. Hindi naman talaga nagkasakit ah. Nako, nakalimutan kong marunong maggamot si Madam. Siguradong may lagnat siya. Paano mangyayari yon? Itong thermometer na to, hindi naman pwedeng peke. Siguradong may lagnat siya. Tingnan niyo po, baka naman, makapal lang talaga ang balat ni Xiaoye natin. Mali siguro ang basa mo ng pulso. Makapal ang balat. –41 degrees. Huo Yichen, tara na. Punta tayo agad sa ospital. Naku naman. Yong Madam, hindi po ninyo alam. Si Xiaoye, nating bata pa lang yan. Takot na pumunta sa ospital. Siguro, dahil maagang nawala si Madam, kaya nagkakaganito siya. Buti na lang, marunong kayo ng medikal na kaalaman. Yang Madam, pakiusap, kayo na pong mag-alaga kay Xiaoye. Baka, isang halik o yakap lang, gagaling agad. Totoo? Totoo talaga. Ay. Kayo na po ang magpunas kay Xiaoye. Huwag niyong pabayaan siyang lamigin. Ay naku. Ang plano ni Secretary Shu may kabuluhan din talaga. Huo Yichen, sinadya mo talagang akitin ako. Sintang, huwag ka nang magalit. Ngayon, sigurado na akong sobrang mahal na mahal kita. Kapag wala ka, hinahanap-hanap kita. Kapag tinitingnan kita, hinahanap pa rin kita. Ganito ang pakiramdam na hindi ko pa naranasan kahit kailan. Sintang, huwag ka nang magalit. Kapag nagagalit ka, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi pa ako nakapag-aliw ng tao dati. Sabihin mo sa akin anong dapat kong gawin para hindi ka na magalit. Sige na nga, pinapatawad na kita. Kung ganyan ang itsura mo, buwisit na matanda, malamang may tinatago na namang problema sa akin. Kung hindi, bakit parang walang silbi ang walang silbi kahit kaunti? Totoo nga. Totoo nga. Ay, Huo Yichen, ano na naman ba? Nagsisilbi lang ako sa iyo ng maayos. Ang baho talaga. Bakit ganun?
Pinapapunta na naman ako sa police station. Ang dami ko ng araw na nandun. Sige na nga. Anong nakakahiya dito? Kung hindi inamin ng nanay mo na siya ang naglagay ng gamot, siya ang punong abala, hanggang ngayon, nakakulong ka pa rin. Papa, yung malanding babae na yon, basta na lang nagpakasal sa pamilya Huo, wala man lang nakuha, kahit konting dowry. Tapos yung nanay ko pa, napunta pa sa kulungan. Papa, pumapayag ka ba dun? Ano nga bang magagawa natin? Nasa pamilya Huo na siya ngayon. Hindi natin kayang kalabanin sila. Papa, si Chairman Chen, hindi ba gusto niya talagang pakasalan ng anak ng pamilya mo? Kung makita ni Huo Yi-chen na magkasama sa kama sina Mu Xingtang at Chairman Chen, Ang ibig mong sabihin, hindi lang tayo makakukuha ng dowry mula kay Chairman Chen. Magagalit si Huo Yi-chen at baka hiwalayan niya yung babaeng walang modo? Tapos ikaw, pwede ka nang magpakasal sa pamilya Huo nang walang hadlang at makakuha pa ng benepisyo. wala. Hindi na kailangang sabihin pa. Ngayon mismo, gagawa ako ng paraan. Lilinlangin ko yung batang palaswangan para bumalik. Xingtang, Pa. pasensya ka na talaga sa akin. Pero ang nanay mo, may iniwan siyang konting bagay para sa'yo. Kapag may oras ka, umuwi ka na at kunin mo. Nagpapakamatay. Xingtang. Xingtang, Xingtang, Xingtang. Young Master. Young Master, nahanap ko na. Xuan Yilao Zhu merong espesyal na sikreto. Tinatawag yun na Zhen Hua Zhen. Kapag tinurukan ng karayom na yon, unang makikita ay ang itim na linya. Kapag may maling sasabihin, susunod ang itim na linya sa mga ugat papunta sa puso, pwedeng sumabog at mamatay. Noong nakaraan, sinabi ko na yung babae na yon ay nag-iisang anak ni Xuan Yilao Zhu. Ibig sabihin, kapag nahanap mo yung marunong sa Zhen Hua Zhen, matatagpuan mo rin yung taong hinahanap mo. Itong Jen Hua Jen, kapag nagsinungaling ka kahit isang beses, akyat agad ang itim na linya. Kapag dumaan to sa puso mo, kahit may santo pang dumating, hindi ka niya maliligtas. Ang galing. Si Xingtang nga ang taong gusto kong hanapin. Nasaan si Xingtang? Kanina lang, parang sinabi niyang babalik siya sa bahay ng Mu. Ano? Pupunta siya sa bahay ko? Ginoong Mu, narinig ko, ang panganay mong anak na babae ay pinaglumaan na. Dapat bawasan ng kalahati ang bigay kaya. Oo. Tama po ang sinasabi ni Ginoong Chen. Pero, ngayon, gusto po ba ni Ginoong Chen subukan sa kama kung sulit ba ang halaga ng bigay kaya na yan? Aba, Kahit anong mangyari, ang bigay kaya ko, 1,000,000 piso lang. Hoy, matandang hukluban. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? hamak na anak, walang pinag-aralan. Nandito si Ginoong Chen, hindi ka man lang babati? Kung hamak akong anak, hindi ba't ikaw naman ang matandang hamak? Matanda na, maluwag na puwet? Baka mapilayan ka pa sa baywang. Ginoong Mu, ito ba ang napakabuti mong anak na babae? Ginoong Chen, wag po kayong mag-alala. Ako na ang bahala sa pagtutuwid ng ugali niya ngayon. Mu Xingtang, ang pamilya Huo ayaw magbigay ng kahit isang sentimo para sa bigay kaya. Kailangan mo pa ring magpakasal sa isang lalaki na magbibigay ng bigay kaya, di ba? Ni isang araw, hindi mo man lang ako inalagaan, pero iniisip mo ang bigay kaya? Ang kapal talaga ng mukha mo. Bukod pa riyan, kahit pa may bigay kaya, dapat ay para sa guru ko, si Yehu. Ikaw, Anong ikaw? At ikaw? Wala kang salamin. Ni hindi mo man lang magawang umihi para tingnan ang sarili mo? Anong karapatan mong pakasalan ako? Ginoong Mu, ang babaeng yan, napakaligaw. Hindi ko po siya kayang pakasalan. Hay, walang ni isang kusing para sa bigay kaya. Ginoong Chen, tingnan mo ang sarili mo. Gaano katagal ko pinakiusapan si Ginoong Chen ngayon para lang makuha ang pagkakataong ito. Gusto mong magpakatuta? Anong kinalaman yan sa akin? Sige, ngayon, kahit pa itali kita, dadalahin pa rin kita sa kama ni Ginoong Chen. Anong ginagawa ninyo? Ang buti mong manugang. Bakit ka nandito? Tinuturuan ko lang si Xingtang. Lumaki kasi siya sa probinsya. Nakasanayan na ang buhay sa bukid. oo nga, ngayon na si Xingtang ay napunta na dito sa pamilya ng Huo. Baka hindi siya sanay sa mga patakaran. At baka may magawa siyang problema. Hindi totoo yan. Kasi gusto nilang dalawa. Ibigay ako sa isang mayamang matanda kapalit ng dowry.
Sabi mo nga, sa pagpapakasal ng anak na babae, saan ba na hindi kumukuha ng dowry? Itong pamilya ng Huo, ang laki ng negosyo nila. Paano naman na hindi magbibigay ng dowry? Dovre ba ka mo? Naipaghanda ko na. Ganito karami. Baka aabot na ng ilang milyon to. Takpan mo na. Tay, ayos ka lang ba? Kung kailangan may dowry, dapat maghanda rin ng gamit pangkasal. Walang problema. Tay, Ano bang alam mo? Ang mahalaga dito, totoo ang pera. Siya na. Tingnan mo nga. Pwede na kayong pumasok. Muchu Sheng. May natanggap kaming ulat, 20 taon na ang nakalipas. Nasangkot ka sa pagpatay sa asawa para sa insurance, at pag-abandona sa isang sanggol. Ngayon, inaaresto ka na namin alinsunod sa batas. Huwag ninyo akong hulihin. Hindi ko pa nakukuha ang dowry. tapos na, tapos na. Wala nang natira. Pakawalan ninyo ang tatay ko. Ngayon, isa ka na ring mayamang misis. Ibig sabihin ba niyan? Pwede na kitang sustentuhan ngayon. Sustentuhan ako. Mahal akong alagaan, ha? Manugang ng apo, Lolo, bakit ka nandito? manugang ng apo. Lumabas na ang resulta ng check-up. Ikaw, buntis ka na. Magkakaroon na ako ng apo sa tuhod na ginto. Lumabas na ang resulta ng medical check-up. Ikaw talaga, buntis ka na. Magkakaroon na ako ng apo sa apo. Bakit ka umiiyak? Itong batang to, sobrang saya. Parang nabaliw na. Hahaha. Yung datit seryosong Huozong. May ganito palang side. Ang saya-saya talaga. Ang saya-saya talaga. Tatay na ako. Tatay na talaga ako. Pagkatapos ng 8 buwan, Matamis ba, asawa ko? Matamis. Ngayon, pumunta ako sa klase ng mga tatay na magiging parents. Sabi nila, madaling sumakit o mamaga ang mga binti ng buntis. Imamasahe kita. Lolo, nandito ka na. nagpunta ako para bumili ng mga gamit na kailangan ng baby. Tingnan nyo kung may kulang pa. Malapit na kasi ang due date, di ba? Haha. Hindi na kaya. Parang manganganak na ako. Ano pang ginagawa mo? Nakatunganga. Dalhin mo na si Xingtang sa ospital. Bilisan mo. Sige. Tatay na ako.